Dahil sa sobrang hirap ng buhay, tanging paglalabada lang ang kayang trabaho ni Mika. 23 anyos na ang dalaga, pero hindi niya magawang mag-apply sa mga kumpanya dahil may inaalagaan din siyang ama na may diabetes at cancer sa baga. Samot-sari ng sakit ni Mang Arjen, kaya naman walang magawa ang anak nitong dalaga kundi humingi ng tulong sa mga nasa gobyerno. Kaya lang, hindi na siya makakuha ng malasakit program dahil nais itong pagbagsakin ng Pangulo. Pinauubos na lamang daw ang pondo. Anong gagawin ko? Paano si tatay? Panay ang iyak ni Mika ng mga oras na iyon. Naglalabada siya sa mansyon ni Sandro Castro, 30 anyos sa binata. Isang mayamang negosyante na may malawak na asyenda rin sa probinsya. Naabutan ni Sandro si Mikang umiiyak. Naroon niya pa napapansin ang kakaibang ganda ng dalaga. Mala Angeloksin kasi itong mukha at malusog na dibdib. Dahil sa kakaibang alindog nito, siyang natatanging pantasya ng mga kalalakihan sa kanilang lugar. Anong problema, Mika? Sir, hindi na po kasali si tatay sa may bibigyan ng huling binibisyo mula sa malasakit program. Dahil kukunti nilang daw po ang natitirang pondo. Pinauubos na lang yun dahil ayaw ng kalaban sa nagagawa ni Senator Bongo. Pambihira. Hindi ba nila naiisip na maaaring magdusot mas mahirapan ang mga taong naaasa lang sa tulong pinansyal? Huwag ka nang umiyak. Sir, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Kailangan ko matulungan si tatay. May sakit siyang cancer tapos dinadialysis pa siya. Ako lang sa tanging tao na makakatulong sa kanya. Kaso wala akong magagawa ngayon. Mika, may iaalok sana ako sa'yo. Yun kung papayag ka lang naman. Ano po ba yun, sir? Ayoko po lang tungkol sa bintahan ng sarili o katawan. Malinis po akong babae. Alam ko naman yun, Mika. Ganito lang naman. 5 milyong piso. Kapalit ang pagpapakasal mo sa akin at bigyan ako ng anak. Magagawa mo ng isalbang ama mo. Seryoso ka po ba dyan, Sir Sandro? Oo, Mika. Payag ka ba? Napaisip naman si Mika sa alok ng binatang amo. Alam niya at ang mga tao sa kanilang lugar na mayaman ang angka ng mga Castro sa kanilang lugar. Kaya naman napayuko si Mika at napaisip. Kumabog ng malakas ang kanyang puso. Bahagya siyang napahawak sa labahin nang mahigpit sa kamarahang tumango. Sige ho, Sir Sandro. Pumapayag po ako. Good. Mamaya, sumunod ka sa akin at pirmahan mo kontrata. Ibibigay ko na sa iyong pera. Talaga, sir? Kahit hindi ko pa kayo pinakakasalan? Oo. May tiwala ako sa iyo, Mika. Alam kong hindi mo hahayaang masirang tiwala ko. Oo naman po, sir. Maraming salamat po. Mapapaoperahan ko na po si tatay. Tumango lang si Sandro at napangiti. Pinunasan naman ni Mika ang kanyang luha. Kagat ang kanyang ibang labi na tinapos ang labahin. Walang magawa si Mika, kundi isakripisyo ang sarili niyang kaligayahan, kapalit ng pagkabuhay ng kanyang ama. Wala siyang gusto kay Sandro, bagamat may itsurang lalaki. Wala talaga siyang balak mag-asawa pa hanggat wala pa siyang naipupundar. Pumunta siya sa opisina ng amo sa mansyon at kinausap ang binata. O Mika, andyan ka na pala. Eto ang kontrata. Basahan mo't pirmahan. Sigurado ka ho ba, sir? Senior high lang po ang natapos ko at mahirap lang po kami. Hindi niyo ako maaaring ipagmalaki sa ibang tao. Hindi mahalaga sa akin ang tungkol sa bagay na yun. Hinahanapan na kasi ako nila mama at dad ng apo sa kaasawa. Kaya lang, wala akong ibang magawa kundi pumayag. Alam kong malinis kang babae at hindi ka gaya ng iba. Kahit mahirap ka lang, alam kong may prinsipyo ka. Maraming salamat sa tiwala at pag-unawa, sir. Huwag mo na akong tawagin, Sir Mika. Sandro na lang. Pirmahan mo na yan at bukas na bukas. Magpapakasal tayong dalaw sa West. Pasensya ka na kung hindi ko magagawang gastusan ka. Marami pa kasi akong proyektong inaasikaso eh. Tsaka, para naman sa formalidad, ang kasal sa simbahan at handaan. Wala namang problema yun sa akin, Sandro. Mabuti naman at hindi ka demanding na tao. Maghahanda naman tayo eh. Pero dito lang sa mansyon. At tayong makakilala ko lang ang imbitado. Gaya ng pamilya namin. Ikaw ang bahala. Hato ang tseke. Nagkakahalaga ito ng 5 milyong piso. Maaari unang papalitan at gamitin sa iyong ama. Maraming salamat, Sandro. Grabe. Masaya akong nagagawa kong ipagamot si tatay. Ngumiti lang si Sandro at hinayaan si Mikang umalis. Inayos si Mikang pagpapagamot ng kanyang ama matapos magpapalit ng pera. Nagawa niyang bayaran ang buong utang niya sa hospital at ang ilan sa kailangang bayaran pa.
Masaya ang dalaga dahil magagawa niya ng pagalingin ng ama. Nang inakalang ayos ang lahat, ikinasal sila ni Sandro at Mika sa West. Subalit, gumuhong mundo niya nang makasama niya ng saglit ang tatay, pero binawian din ito ng buhay. Napahagulho na lang si Mika sa sobrang sama ng loob. Huwag ka nang umiyak. May mga bagay talagang kahit anong gawin natin. Walang magbabago. Nakatakda na kung hanggang kailan na tayo mabubuhay. Hirap kasi, tatay ko yun eh. Sobrang laki na ng sakripisyo ko. Pero kinuha pa rin siya sa akin. Mika, buksan mo mga mata mo. Kung buhay ang tatay Arin mo, pahihirapan na siya lalo sa sakit niya. Ngayon ayos na. Wala na siyang sakit na nararamdaman. Hindi naman kumibo si Mika at umiyak lang ng umiyak roon. Niyakap naman siya ni Sandro. Sumunod kasi ang lalaki sa ospital para kumustahin ang sitwasyon. Hindi niya lubos akalain na hindi nakakayanin ng tatay ni Mika ang hirap at sakit kaya bumitaw na rin ito. Inasikaso naman lang buro lang tatay nila. Tuloy na nahimatay si Mika sa sama ng loob. Kinarga naman ito ni Sandro. Mika, magpakatatag ka. Kakakasal lang natin. Saansya ka na, Sandro? Hindi ko lang talaga mapigilan yung sarili kong madismaya. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng to, ganito na lang. Mawawala rin pala si tatay. Kaya mo yan, Mika. Nandito lang ako para sa'yo. Hindi mapigilan ni Mika ang kiligin sa sinabing yun ng binata. Nang maayos ang papel at madala sa morgue ang kanyang ama, dinala ito sa mismong bahay nila Mika. Nagpalit ang damit ng babae at lalaki. Sinamahan ni Sandro si Mika sa pagluluksa nito sa ama. Sa bawat gawing malungkot, ang lalaki ang naging sandalan at katuwang niya. Doon nagsimula ang kanilang pag-iibigan. Mika, alam kong mabigat sa kalooban mong nangyari. Pero sana, huwag mong ubusin ang sarili mo. Mag-jacket ka. Malamig ang panahon. Thank you. Ang swerte ko naman at ikaw naging asawa ko. Siyempre, nangako tayo magsasama habang buhay. Handa akong panindigan yun hanggang dulo, Mika. Ngumiti si Mika. Marahang tumango si Sandro at inakbayan ang kanyang asawa. Namula naman ang mukha ni Mika sa kilig. Pasensya ka na, Sandro ah. Hindi na tayo nakapag-honeymoon dahil namatay na ako bigla. Ayos lang. Bago pa lang naman tayo eh. Makakapaghintay pa naman yun. Respeto lang din sa tatay mo. Tatay ko na rin. Salamat sa pag-intindi. Nahihiya tuloy ako. Wala kang dapat ikahiya, Mika. Asawa mo ako. Ako ang dapat umiintindi sa'yo at sa sitwasyon mo. Sumandal si Mika sa dibdib ng asawa. Humawak naman si Sandro sa kamay nito. Mas lalo nga nagwala ang puso ni Mika sa sobrang kilig. Bagay na hindi niya akalaing mararamdaman kapag nag-asawa na siya. Inasikaso ni Mika ang mga bisita at kamag-anak. Maraming nakiramay sa kanila. Lumipas naman ang mga araw at natapos ang pagluluksa nila sa kanyang ama. Nilibing sa sementeryo ang tatay Arya ni Mika. Matapos yun, dalhin sa simbahan. Nanatili naman muna si Mika ng isang araw sa kanila at nauna nang umuwi si Sandro sa mansyon. Kalaunan, sumunod na rin ang babae. Dumiretso si Mika sa kwarto nilang mag-asawa. Andito na ako, Sandro. Magpahinga ka na muna. Alam kong pagod ka. Salamat. Babawi ako sa'yo. Tulog muna ako, Sandro ah. Ikaw lang munang bahala. Marahang tumango ang lalaki bilang pagsang-ayon. Nahiga naman sa malambot na kama si Mika. Mabilis na nakatulog ang babae. Makalipas naman ng 2 oras, nagsimula na si Sandro ang haplusin ng binti ng asawa. Hanggang sa umabot yon sa pagitan ng hita ni Mika at paulit-ulit na nilalaro yun. Napahalinghing naman ang babae sa kakaibang sarap na dulot noon. Hanggang sa manginig na ito sa sarap. Agad pumosisyon si Sandro at inalis ang pag-ibaba ng asawa. Walang alinlangan niyang inangkin ng pagkababae nito at napagtantong berhin pa si Mika. Sandro, anong ginagawa mo? Sisimulan ko ng gawin ang nakalagay sa kasunduan, Mika. Kaya hayaan mo akong gawin to sa'yo. Naiintindihan ko. Yan nga pala ang dahilan kaya mo ako pinakasalan. Sige lang, Sandro. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman to lang habol ko eh. Gusto na rin kita, Mika. Doon pa man. Talaga? Gusto mo ako? Oo, Mika. Hindi ka lang basta maganda. Masipag ka rin at masayang kasama. Kaya nga napili kitang maging asawa ko eh. Napangiti naman si Mika at hinayaan si Sandrong angkinin siya. Hindi rin nakatakas sa kanyang labing masarap na ungol. Habang tumatagal,
Nagugustuhan ni Mika ang ginagawa ng asawa. Hanggang sa manginig naman sa sarap kasunod ni Sandro. Pinuno nito ang kanyang loob, saka yumakap sa kanya ng mahigpit. Kapag nagkaanak tayo, Mika, lahat gagawin ko lalo para sa'yo. Hindi na kailangan. Maging mabait ka lang na asawa. Ayos na ako ron. Napangiti naman si Sandro sa narinig. Saka nahiga sa tabi ni Mika. Sabay silang nakatulog sa sobrang pagod. Kinabukasan, naunang nagising si Sandro at agad nagpaluto sa kusina. Dinala niya mismo yun sa harap ni Mika na nooy natutulog pa. Mika, gising na. Umaga na. Sandro? Kumain na muna tayo. Nagdala ako ng pagkain para sa'yo. Talaga? Salamat. Kain na tayo. Magtututbrush lang ako. Pagkatapos maglamos at magsipilyo, sinabay ni Mika si Sandrong kumain. Panay ang kulitan at tawanin ng dalawa roon. Kahit papano, naibsan ang lungkot at pagdadalamhati ni Mika habang kasama ang asawa. Makalipas ang ilang buwan, mas lalong lumalalim ang pagtitinginan ng dalawa, kaya lang hindi pa rin nabubuntis si Mika kahit ilang beses nang may nangyayari sa kanilang asawa. Ako ba talaga may problema? Pero palagi naman namin ginagawa niyo, Sandro Grabe, ang hirap Hindi nagtagal, nainip na si Sandro sa kahihintay na babuntis ang asawa. Kaya na nagsimula na naman itong mga babae. Noon pa man, hindi na talaga kontento si Sandro sa isang putahe. Kaya madalas itong tumikim ulit. Dahil mayaman at kilala ng lahat, hindi naging mahirap kay Sandro magkama ng iba't ibang babae. Madalas siyang makaramdam ng pananabik kapag may ibang babaeng lumalapit sa kanya at nakikipaghalikan. Gaya na lang sa ting pupunta siya ng bar kasama ang ibang kaibigan. Hindi naman malalaman ni Mika. Basta walang magsasabi. Napailing lang ang mga kasama niya sa trabaho sa sinabing yun ng lalaki. Hanggang sa kinakama ni Sandro ang mababae niya. Pero dahil alam niyang bayaran at mga nakukuha lang ang madali sa bar ng mga ito, sinasadya niyang gumamit ng proteksyon. Hanggang sa nakilala nito si Samantha. Napakagaling ito sa kama. Mula rin sa mayamang pamilyang babae at nagustuhan nito si Sandro kahit may asawa na. Nagkamabutihan silang dalawa at hindi humanap ng ibang babae si Sandro dahil may Samantha na siya. Bakit hindi mo nalang hiwalay ng asawa mo, Sandro? Andito naman ako. Wala kang magiging problema. Huwag nating pag-usapan ang tungkol rito, Samantha. Okay, kung yan ang gusto mo. Muling kumalang si Samantha sa kandungan ni Sandro at siniil ng mainit na halikang lalaki. Para naman silang mga leon na hayok-mahayok sa isa't isa. Niromansa ng lalaki ang kabit at walang alinlangang inangkin. Paulit-ulit na may nangyari sa kanilang dalawa. Hanggang sa lumipas ang isang taon, patuloy na niloloko ni Sandro ang asawang si Mika habang unti-unting nahuhulog sa kanyang asawa. Isang umaga, pinagluto ni Mika si Sandro ng umagahan. Good morning, Sandro. Kain ka na. Nakapagluto na ako ng umagahan. Ipinagluto mo ako? Oo. Asawa kita. Marapat lang na pagsilbihan kita bilang asawa mo. Naks naman. Salamat, Mika. Mukhang masarap yung hinanda mong pagkain Siyempre. Asawa ko yatang kakain Dapat lang sarapan ko para hindi mapahiya. Natawa naman si Sandro sa sinabi ni Mika. Yumakap siya sa bewang ng asawa at humalik naman si Sandro sa noo sa kasalabi ni Mika. Namulang mukha ng babae sa kilig. Nilabas naman ni Sandro ang regalo niyang kwintas para kay Mika. Akin to? Oo, para sa napakaganda kong asawa. Thank you. Ang ganda, sobra. Mabuti naman at nagustuhan mo, Mika. Tara, sabayin mo na akong kumain. Humawak sa kamay ni Mika si Sandro at tumalatso sila sa kusina para kumain. Sobrang saya ng babae nang siyang naging may bahay ni Sandro. Binibigyan ng lalaki lahat ng gusto niya at nakokonsensya naman si Mika na isang taon nang nakalipas, hindi mo lang siya mabuntis-buntis kahit pa ilang beses siyang nakikipagtalik sa sariling asawa. Samantala habang kumakain, napag-usapan nila ang tungkol sa negosyo. Kumusta ka naman sa trabaho? Ayos lang ako, Mika. Bakit mo natanong? Nabuboring na kasi ako dito sa bahay Hindi ako sanay na walang ginagawa. Dito ka na lang, Mika. At isipin mo kung paano tayo magkakanak. Magpatingin kaya tayo sa espesyalista para malaman kung anong problema. Pasensya ka na, Sandro. Kung hindi kita mabigyan ng anak, naiinis na nga ako sa sarili ko
Ayos lang, Mika. Hindi mo kailangan sisihin ang sarili mo. May mga ganyan talagang kaso na hindi agad nabubuntis ang isang babae. Pero alam kong gustong-gusto mo ng mag-anak. Baka nga pinipressure ka na ulit ang mga magulang mo eh. Hayaan mo sila. Hindi tayo nagmamadali. Mahalaga, makabuo kalaunan. Napayuko lang si Mika at marahang tumango. Labis ang hiya at pagkadismay ang nararamdaman niya sa mga oras na yun. Pakiramdam niya wala siyang silbi para kay Sandro. Napansin naman ng lalaking naiyak ng asawa, kaya tumayo ito at nilapitan si Mika para yakapin. Natapos naman sila agad sa pagkain. Huwag ka nang umiyak, Mika. Nandito lang ako para sa'yo. Hihintayin natin mag-anak tayong dalawa. Kapag hindi ako busy, sasamahan kitang magpatingin. Pati rin ako para malaman kung anong problema at dapat gawin. Nakakahiyaling kasi. Huwag ka nang umiyak. Ayos lang yan. Bano, papasok na muna ako sa trabaho ha. Maiwan muna kita rito. Mag-ingat ka, Sandro. Huwag kang magpapakutom. Oo naman. Wala kang dapat ikabahala. Kaya ko na to, Mika. Ngumiti si Sandro at humalik sa labi ni Mika. Tinugunan naman yun ng babae ng kaparehong intensidad. Kalaunan, kumala si Sandro sa halik at naglakad na palabas ng mansyon. Kilig na kilig naman si Mika. Nang makalabas si Sandro, sumakay siya ng kotse niya at pinaandar agad yun. Dinaan niya si Samantha sa kondo nito, saka sila dumiretso sa kumpanya ng lalaki. Pwede ka namang dumiretso na lang sa kumpanya ko, Samantha. Yoko, gusto ko akong mismong sinusundo mo, Sandro. Mabilis ako mapapagod yan. Huwag kang mag-alala. Akong iibabaw mamaya. Wala ka nang gagawin kundi damhin ng sarap. Samantha. Pili namang tumawa si Samantha at bumaba sa kotse ng lalaki. Sabay silang dumiretso sa loob ng kumpanya. Buong akala ng mga tao dahil lang investor sa kumpanya si Samantha, kaya laging magkasama ang dalawa. Hindi lingid sa kanilang kaalaman na may nangyayari talaga sa kama at may lihim na relasyon ng dalawa. Pagkapasok pa lang ng opisina ni Sandro, agad ipinilupot ni Samantha ang kamay sa batok ng lalaki at sinunggaban ng dabi nito. Ang aga. Ayaw mo? Paiinitin ko na agad ang umaga mo. Gusto, ikaw na yan eh. Alangang tanggihan. Good. Sandro, hindi mo naman siguro inangkin ang asawa mo kagabi, no? Hindi mo na siya kailangan, Sandro. Ako nang magpapaligay sa'yo sa kama. Ayoko malalaman na may nangyari sa inyo, ha? Kilala mo ako. Nababaliw ka na, Samantha. Asawa ko si Mika. Wala akong balak hiwalayan siya. Dahil kahit sa anggulo, mabait siya at mabuting tao. Hindi ka nga niya kayang bigyan ng anak, Sandro. Ang mga ganyang babae, dapat iniiwan. Ako na lang kasi. Sa'yo lang rin ako. Samantha naman. Huwag nating pag-usapan ng tungkol rito. Nawawala ako sa mood. Okay, babawi ako. Hinubad ni Samantha ang suot na damit at halos mapalunok naman si Sandro sa magandang katawan ng babae. Nangingitabang dibdib nitong maputi. Muling humakbang si Samantha at siniil nang mapangahas na halik si Sandro. Tinugunan naman yun ng lalaki. Habang tumatagal, mas lalo silang nag-iinit hanggang nauwi sa mainit na tagpo sa opisina. Walang alinlangang gumalaw si Samantha sa ibabaw ni Sandro. Nakahiga ang lalaki sa sofa at nakaupo naman sa kanyang babae. Ilang beses may nangyari sa kanila bago sila tumigil. Maya-maya pa, biglang tumawag si Mika. Sinagot naman yun ni Sandro habang nakatakip ang isang kamay sa bibig sa pasaway na si Samantha. Oh, hello Mika. Anong kailangan mo? Pwede ba ako lumabas, Sandro? Bibisitahin ko lang sila nanay. Sige, basta huwag ka magpapagabi ha. Delikado na ngayon bumiyahe. Tsaka gamitin mo yung card na binigay ko sa'yo. Magdala ka ng pasalubong. Salamat, Sandro. Ingat ka sa trabaho. Yeah. Habang kausap ni Sandro si Mika, ginagawa namang lollipop ni Samantha ang pagkalalaki nito. Muling nagpatuloy ang kanilang pag-iisa at kalaunan, tumigil rin sila. Samantala, nakasama ulit ni Samantha si Austin, ang kapatid ni Sandro sa ama. Si Dr. Austin, na 30 anyos na rin. Naglayas ito noon sa pagmamaltrato ng ama nilang dalawa ni Sandro sa kanya. Simula nang mamatay ang kanyang mommy sa isang aksidente. Ito rin ang naging doktor ng kanyang tatay Arjen nang pinagagamot ng ama. Bumisita rin ng lalaki sa nanay niya para kamustahin. Magandang tanghali, Mika. Magandang tanghali rin po, Doc. Napadalaw po kayo. Tawagin mo lang akong Austin. Wala,
Kinakamusta ko lang nanay mo dahil hindi madali para sa isang asawa na mawalan eh. Kahit hindi ko pa nararanasan yon, naranasan ko namang mawalan ng ina. Nay, ito pong pasalubong. Oo nga, nahirap. Pero wala ka namang kasalanan. Sadyang hanggang doon na lang talagang buhay ni tatay. Tanggap na namin. Hindi mo na kailangang dumala o ano. Trabaho mo lang talagang magligtas ng buhay. Kaya lang, hindi pinalad si tatay dahil malala ng komplikasyon. Mahirap na talaga sa kalooban ko na bilang isang doktor. Wala akong magawa. Ayos lang yan. Ganun talaga ang buhay. Hindi ka naman Diyos para buhay ng taong wala ng pag-asang mabuhay, di ba? Naiintindihan namin yon. Niyakag ng nanay ni Mika si Austin. Kumain ng tanghalian sa kanilang munting bahay. Pinaunlakan naman ng binatang panyaya. Hindi mapigil ang mapatid ni Austin kay Mika. Sa ilang beses nilang pagkikita, hindi maalis sa kanyang isipan ang maganda nitong muka. Kasabay ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Alam ni Austin ang ibig sabihin ng kakaibang tibok ng kanyang puso. Pero, hindi niya yun hinahayaan dahil alam niyang asawa ng babae ang kanyang kapatid sa ama. May problema ba, Austin? Wala naman. Gusto ko lang sanang tanungin. Kumusta ang buhay ng mag-asawa? Ayos naman. Ikaw ha? Nahihiya kapag tanong kung kumusta ang kapatid mo. Ayos naman si Sandro. Madalas lang siyang abala sa trabaho. Hindi. Pero dahil sabi mo na, okay. Ikaw, kumusta ang trabaho? Nag-aasawa ka na ba? Nasamid naman ni Austin sa tanong na yun ni Mika. Kaya naman, agad siyang dinaluhan ng babae at hinagod ang likod. Nahawakan ni Austin ang kamay ni Mika para pigilan ng tila mapasok silang dalawa sa isa't isa. Nilayo ng binata ang kamay sa babae. Sorry. Ayos na ako, Mika. Salamat. Walang anuman. Sorry, nasamid ka tuloy sa ginawa ko. Ayos lang. Pero wala pa akong balak mag-asawa. Hindi ko alam kung may magugustuhan pa ako. Yung taong nagustuhan ko kasi may asawa na. Alam ko kasalanan yon, kaya hinayaan ko na lang. Sayang naman. Minsan ka na lang ang magagusto. Sa nakatahali na. Kaya nga, Mika. Sana lang alagaan siya ng lalaking yon. Ngumiti lang si Mika. Hindi niya mapigil ang maawa kay Austin. Napakabait pa naman ito at napaka-maginoo. Kung hindi na siya kasal, baka nagkagusto siya sa lalaki. Pero si Sandro lang talaga ang gusto niya dahil ito ang naging asawa niya. Bagamat wala siyang nararamdaman sa lalaki noong una, nagbago yung katagalan at unti-unti siyang nahulog sa asawa. Nakisuyo naman ang nanay ni Mika sa anak na bumili ng mga sangkap para sa gagawin itong kakanin sa palengke. Kaya lalabas sa sala si Mika nang tawagan ito ng binata. Sandali, Mika. May sasakyan ako. Gusto mo bang samahan na kita? Hindi ba nakakaya? Hindi. Wala kang dapat kaya. Kaya tara na, Mika. Salamat. Lumabas sila at pinagbuksan naman ang pintuan ng kotse ni Austin si Mika. Pagkasakay nila, pinaandar na yun ng binatang doktor patungo sa palengke. Namili lang si Mika base sa listahan ng kanyang ina. Binili naman siya ni Austin ng halo-halo. Kumain ka muna ng pampalamig. Sobrang init ngayon eh. Salamat sa libre saka sa pagsama. Napakabait mo talaga. Hindi naman. Austin, bakit hindi ka lumaking kasama ni Sandro? Sa'yo ko lang sasabihin to Mapanakit kasi si Daddy kaya nang mamatay ang mommy ko sa aksidente. Lumayas na ako. Nagsikap pag-isa. Nagawa ko namang makapagtapos ng pag-aaral sa tulong ng lola ko sa mother side. Kaya naging independent rin ako na wala nang magulang na gagabay sa akin. Kaya pala, ang hirap kapag inaabuso ka ng sarili mong magulang, no? Bakit naman nagkaganoon? Bukod sa mapanakit talaga si Daddy, nagamit pa siya ng pinagbabaho na gamot. Kaya mas lalo lang tumitinding anger syndrome niya. May pagkakataon na halos mapatay niya na ako kapag nagkakalit siya. Grabe naman pala ang tatay mo. Mabuti na lang umalis ka na. Kaya nga nababahala ako. Kasi laki sa malupit na ama si Sandro eh. Pero hindi naman siguro. Hindi yan. Ang bait niya nga eh. Mabuti naman kung gano'n. Tara na, Mika. Tapos mo namang bilhin lahat? Oo. Sumunod si Mika kay Austin at sumakay na sila sa kotse ng binata. Hinatid niya pa uwi si Mika bago siya nagpaalam paalis dahil kailangan raw siya sa ospital. Tumango naman si Mika. Tinulungan niyang ina sa ginagawang kakanin bago siya umuwi ng mansyon. Naabutan niya roon si Sandro nakaupo sa sofa
na ani mo'y inaantay siya. Ang aga mo umuwi ah. Bakit ginabi ka? Hindi ba't sinabi kong huwag kang magpapagabi sa daan? Salubong ang kilay ni Sandro nang lumapit ito kay Mika. Ngumiti lang si Mika at kinilig. Hindi niya akalain na galit pala talaga si Sandro dahil inaakala nitong nanlalaki na si Mika. Natatakot sa sariling multo. At nagagawa mo pa akong ngitian? Mika, kung manlalalaki ka lang, hindi kita pahihintulutan. Sandro, napapano ka ba? Ako manlalalaki? Kasal na ako sa'yo. Ayoko mapahiya, kaya malabo ko yung gawin. Siguraduhin mo lang, dahil kapag niloko mo ako, papatayin kita. Sandro! Biglang natakot si Mika kay Sandro. Hindi niya lubos akalain na magsasalita ito ng ganun sa kanya. Natauhan naman si Sandro makalipas ang ilang sandali, lalo na nang makita niyang reaksyon ng asawa. Agad niyang kinuha ang kamay nito. Ayoko lang naman ng mga liwa ka, Mika. Dahil akin ka lang. Bukod pa ron, pinag-alala mo ako. Yumakap si Sandro kay Mika at nanatili namang tahimik si Mika. Bigla niyang naalalang sinabi ni Austin, pero taimtim siyang nananalangin na sana mali siya ng hinala. Galit ka ba? Sorry. Ayoko lang na inaabot ka ng gabi sa labas. Baka mapahama ka. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Ayos lang, Sandro. Sorry kung pinag-alala kita. Susunod, mag-text ka na lang para ako mismong susundo sa'yo. Hindi kita mapuntahan dahil baka magkasalisihan tayo. Opo, sorry. I love you, Mika. I love you too, Sandro. Siniilang mainit ang halik ni Sandro ang asawa sa labi. Tinugunan naman yun ni Mika. Naramdaman nilang niyang karga na siya ni Sandro habang naglalakad ito papunta sa kanilang kwarto. Sinara naman ni Sandro ang pintuan pagkapasok. Sa kawalang alinlangang niromansa at hinalik-halikan ng asawa. Muli na namang inangkin ni Sandro si Mika at gaya ng nakagawian, masaya si Mika sa kanilang ginagawa. Hindi lingid sa kaning kalaman na sa isang araw pagkatapos si Sandro kay Samantha, siya naman ang aangkin nito sa bahay. Ang sarap mo talaga, asawa ko. Nauwi sa mainit na tagpo sa kama ang kanilang gabi hanggang sa pareho silang nakatulog sa sobrang pagod. Samantala, lumipas ang ilang buwan na mas lumalala si Sandro. Idagdag pa na niempluwean siya nito ng sariling ama. Dahil ang hindi nagawa ni Sandro isara ang deal sa prior company, pinaluhod si Sandro sa bilao na puro asin habang nilalatigo ang likuran. Nang makitang sugatan ng likod ng sariling anak, binuhusan naman ni Sandro ng malamig na tubig kaya halos maiyak na sa sakit ang lalaki. Tama na po, Dad. Mika, andun ka na. Ayos lang ako. Kinuha naman ng mga tauhan ni Don ang babae at nilayo sa kanyang anak. Walang nagawa si Mika kundi umiyak. Na-pressure lalo si Sandro matapos siyang gutumin ng ama. Kaya nang bumalik siya sa kumpanya makalipas ang 2 linggong pagpapagaling, naging mas matindi at mas malupit si Sandro. Huwag ka kaya mo nang pumasok sa trabaho. Kagagaling mo lang eh. Pwede ba, Mika? Huwag ka munang makialam sa akin. Nakita mo naman ang nangyari, di ba? Kapag nagkamali ako may nagawang hindi maganda, ako lang din ang mahihirapan. Pero, nilagpasan si Mika ni Sandro. Wala namang nagawa ang babae. Habang tumatagal rin, lumalayo ang loob ni Sandro kay Mika. Dahil mas natutulungan siya ni Samantha, nagawang makabawi ni Sandro sa ama na nag-invest ng malaking halaga si Samantha sa kanilang kumpanya. Sa pagkakataong yun, tila nakakalimutan si Sandro kay Mika sa tuwing kasama si Samantha. Mas naging agresibo at intensang samahan ng dalawa sa kama. Hanggang sa dumating ang araw na nananakit na si Sandro. Lumabas ang bahay si Mika para lang bumili ng grocery habang pauwi. Tinulungan itong magbaba ng gwardya at aksidenteng nahawakan ng kamay ni Mika. Mika! Sandro, nandyan ka na pala. Kakatapos ko lang mag-grocery eh. Bakit ikaw gumagawa niyan? Sa susunod, sa mga katulong ka magutos. Sorry. Masama ang tingin pinukul ni Sandro kay Mika at sa gwardya. Agad niyang inutusan ng head ng security na tanggalin sa trabahong lalaki. Nang makapasok sa kwarto si Mika, kasunod niya si Sandro. Binigyan ni Mika sa mayordomo ang pinamili, kaya sa kwarto siya agad dumiretso. Sumilip naman si Mika sa bintana nang marinig sa usapan ng mga kasambahay tungkol sa pagkatatanggal ni June, ang gwardyang tumulong kay Mika. Anong ginagawa mo, Mika?
Wala, Sandro. Narinig ko lang mga kasambahay sa baba na tinanggal si June. Bakit? Bakit hindi? Kapag ayoko sa tao, dapat silang alisin. Huwag mo sabihin, tayo po ang guardian yun ha, Mika? Malandi ka rin pala. Akala ko iba ka. Sandro, Hindi ako malandi. Alam mong ikaw lang nalalandi ko. Tinulungan lang ako ng tao at walang ibig sabihin yun. Talaga? Mabilis ang humakbong si Sandro palapit kay Mika at sinakal ito. Inangat niya ang asawa gamit ang isang kamay. Sandro, nahihirapan akong huminga. Ibaba mo ako. Sinabihan na kita. Huwag kang manlalalaki, Mika. Kaya siguro ayaw mong lumabas dahil sa gwardiya na yun. Nagkikita ba kayo rito sa mansyon, ha? Galit na binalibag si Sandro si Mika sa pader at pinagsusuntok ito sa tiyan. Malakas na ring sinampal sa mukhang asawa. Napaiyak na lang si Mika habang nalalasahan ng dugo sa pumutok na labi. Sandro, ano ba? Nakakasakit ka na. Talagang masasaktan ka. Ayoko pa naman sa lahat yung malandi. Sinabihan na kita, Mika. Wala naman akong ginagawang masama eh. Bakit mo ko sinasaktan? Sinampal ulit ni Sandro si Mika at inuntog pa ang ulo ng babae sa pader. Ayan, para matauhan ka. Sa susunod lumandi ka pa. Papatayin ko na kayong dalawa. Hindi ka na pwedeng lumabas ha. Walang pwedeng lumakapit o kumausap sa yung lalaki. Akin ka lang. Saka siya hinatak sa braso si Mika at binalibag sa kama. Agad siyang umibabaw sa asawa at sinira ang suot itong damit. Hinalikan ni Sandro ang bawat parte ng damit ni Mika at nilagyan niya ng marka. Sa kanya inangkin sa marahas na paraan ng asawa. Walang nagawa si Mika kundi umiyak. Ang kanyang saya sa tuwing ginagawa nila yon ay napalitan ng takot at sakit. Halos dumugo ang labi at pagkababae niya sa ginagawa ni Sandro. Saka siya nito iniwan matapos labasan. Last warning ko rin sa'yo, Mika. Huwag mo ako subukan. Hindi mo pa ako kilala. Hindi na nakasagot si Mika dahil sa sakit na nararamdaman, pati na rin sa matinding pagkahilo ng pag-untog sa kanya ng sariling asawa. Yakap niya ang kanyang sarili habang umiiyak. Umalis naman si Sandro roon. Umabot ang ilang buwan ang pananakit ng lalaki sa kanya. Kaya nang makalabas siya ng hindi nilalaman ni Sandro, agad siyang dumiretso sa ospital at magpamediko legal. Nakausap niya roon si Austin. Austin, tama ka nga. Totoong sinabi mo tungkol kay Sandro. Sinasaktan niya ako. Gusto kong makalaya. Kailangan mo ng ebidensya, Mika. Magtitiis ako? Oo. Pero ipasa mo muna sa pulisya ang report sa medical mo. Sinamahan ni Austin si Mika sa presinto at hinanda nila ang kaso ni Sandro. Muling bumalik si Mika sa mansyon at sinimulang kunin ulit ang loob ng asawa. Pero nabigo si Mika. Pagkapasok niya sa kanilang kwarto, naabutan niya rin si Sandro na nakikipagtalik kay Samantha. Pasimple niya munang kinukuha ng video at litrato ang mga ito sa kasinan kay Austin. Kinumpronta naman niya ang dalawa matapos gawin ang kailangan. Sandro, mga walang hiya. Ikaw palang gumagawa ng hindi maganda. Kaya naman pala grabe mo akong pinaghinalaan kahit wala naman akong ginagawa. Mika, anong ginagawa mo rito? Hayaan mo siya, Sandro. Wala namang silbing asawa mong yan. Singit ni Samantha at hinalikan pa si Sandro. Tinulak naman ito ng lalaki at tumayo. Halos masuka naman si Mika habang hawak ang kanyang naninikip na dibdib. Magpapaliwanag ako. No need. Tumakbo si Mika palabas ng mansyon at agad itong pinahabol ni Sandro. Nang naabutan ng mga tauhan ni Sandro si Mika, nakatanggap ng malakas na sampal mula kay Samantha ang babae. Ang arte mo? Samantha! Galit na inawat ni Sandro ang kabit. Hindi naman pumayag si Mika ang ginaganon siya, kaya gumanti ang babae. Sinampalan niya ng malakas si Samantha. Doon na nagalit si Sandro at pinaglayo ang dalawa. Mika, Samantha, ano ba naman kayong dalawa? Hindi ba kayo titigil ha? Ang kapal ng mukha ng babae mong sampalin ako. Sino ba siya ha, Sandro? Ako ang legal na asawa. Wala akong pakalam kung legal ka, Mika. Mas mukha ka pang para usa ni Sandro kaysa sa akin eh. Sigurado ka ba talagang mahal ka niya ha? Bakit nagawa ka niyang lokohin? Hindi ka kasi masarap. Naririnig mo bang sinasabi mo ha? Samantha, isa ka rin palang tigring kabit eh. Tapang-tapangan. Sila na nga itong nangangabit. Sila pang sobrang kapal ng mukha. Patawa ka?
Visit ka? Hiwalay mo na nga siya, Sandro. Tumigil ka na nga, Samantha. Sumasakit ang ulo ko sa inyong dalawa eh. Samantha, umalis ka muna. Saka na tayo mag-usap. Sandro naman eh. Bakit ba kasi ayaw pang hiwalay ng babaeng yan? Hindi naman kayo magkaanak eh. Bakit ikaw? Naanakan ka na? Wala ka pa nga ring anak eh. Kapaling mukha mo. Kasing kapaling mukha mo, yung alipungan ng kalabaw sa probinsya namin. Tinulak na palabas si Sandro si Samantha sa sobrang inis. Naririnig talaga siya sa dalawa. Hindi niya rin muna kinausap ang asawa at hinayaan si Mika ang magkulong sa kwarto. Naging palaisipan naman kay Mika ang dapat niyang gawin. Hindi ako magpapakatanga sa kanya. Nananakit siya. Walang babaeng gustong sinasaktan ng lalaki. Baka kapag tiniis ko pa, ikamatay ko na. Kailangan kong gawa ng paraan ng problema kong to. Nahiga si Mika at pumikit. Sinadya niyang umiwis kay Sandro. Kaya kapag nasa baba ang lalaki, hindi nalabas si Mika. Kinuntsaba nito ang mayordoma ng mansyon. Hindi naman natagal si Sandro sa mansyon. Lumabas pa rin ito. Nakahinga naman ng maluwag si Mika. Nakatulog si Mika at nagising siya ng hating gabi na, kung saan naroon si Sandro at hinahaplos ang kanyang binti, kaya nagising ang babae. Sandro, anong ginagawa mo rito? Bahay ko to, Mika. Normal lang nandito ako at kwarto natin to. Alam kong galit ka pero matitis mo ba ako, ha? Sandro, huwag mo muna akong kausapin, pwede? Yan ang ayaw ko sa'yo eh. Away mag-asawa. Pinapatagal mo pa talaga. Anong gagawin mo, Sandro? Sasaktan mo na naman ba ako? Natigilin si Sandro at masuyong humawak sa baba ni Mika. Hindi, Mika. Mahal naman kita eh. Kaya lang minsan, sobrang pasaway mo na. Naiinis ako. Gawa mo rin naman eh. Patawarin mo na ako, Mika. Hindi ganun kadali. Hayaan mo muna ako. Tinulak ni Mika si Sandro at hindi naman pumalag ang lalaki. Muling natulog si Mika at hindi naman ito pinakailaman ni Sandro. Ilang araw niyang inilukan si Mika pero hindi na ito masaulian. Isang umaga, muling sinuyo ni Sandro si Mika, dalang mga bulaklak at regalo. Hindi niya muna kinikita si Samantha. Mika, para sa'yo. Huwag ka na magalit. Hindi madali. Sinasaktan mo ako doon sa pangangaliwa. Tapos ikaw naman palang ganun. Takot ka rin pala sa sarili mong multo. Mika, ayoko makipag-away ha. Nakikipag-ayos na nga ako sa'yo. Pero kasi, hindi madaling kalimutan. Naikuyom ni Sandro ang kamay at nag-iwas ng tingin. Napangiti naman si Mika hanggang sa nakaisip si Mika ng paraan para makalabas. Hindi mo ba talaga ako mapapatawad ha, Mika? Sandro, kung gusto mong mapatawad kita, hayaan mo muna ako makahinga. Gusto ko magpalamig sa mall. Sasamahan kita. Hindi na. Uuwi rin ako. Paano mawawala ang galit ko kung sasama ka pa sa akin? Lalo lang akong maiinis eh. Pasasamahan kita kay Luke. Ikaw ang bahala. Umalis si Mika sa mansyon ni Sandro at nagtungo sa mall. Sa wakas, nakalabas rin. Tinakasan niya naman ang driver na si Luke at nagpasundo kay Austin. Austin, salamat at nakarating ka. Tara na, sunduin natin ang pamilya ko. Tara. Pinagsuot ito si Mika ng seatbelt, kaya lang natatarantang babae. Kaya naman inako ni Austin ang pag-aayos noon. Bigla namang nag-angat ang mukha si Mika, kaya nagtama ang kaninong mga labi. Mabilis na lumayo si Austin sa hiya. Sorry. Ako nga dapat mag-sorry. Natataranta kasi ako. Ayos lang yun, Mika. Tara. Nagkahiyaan sila roon. Pero kalaunan, umalis na ulit silang dalawa. Sinundo rin nila ang pamilya ni Mika at sinama sa mansyon ng binata. Makalipas ang ilang minutong biyahe, nakarating sila sa mansyon ng lalaki. I-upload ko na ba? Pwede, Mika. Basta, nandito lang ako na nakasuporta. Maraming salamat sa suporta, Austin. Kaya lalong nalakas ang loob ko dahil sa'yo. Walang problema yun, Mika. Gayang lagi kong sinasabi. Doon na in-upload ni Mika ang mga video nila Samantha at Sandro na nagtatalik. Umalis naman sila Austin sa mansyon nang bandang 4:00 ng hapon papunta sa presinto. Saka sinuko sa pulisya ang malarawan at video. Agad yung kumalat at nakita pa ni Samantha saka nito pinakita kay Sandro.
Halos mapahiya naman si Sandro sa kanyang nakikita. Mika, hindi ko akalaing magagawa mong ikartang masiselang litrato at video naming dalawa ni Samantha. Halos maglabasan ng ugat ni Sandro sa sentido sa sobrang galit. Galit niyang binato ang phone ni Samantha. Sandro naman eh. Cellphone ko yun. Si Mikang hanapin mo. Buwisit na babaeng yun. Mapapatay ko siya. Nakakayama kung makalta video natin. Bakit kasi hindi mo pa hiniwalay ng babaeng yun? Tumawag naman ang tatay ni Sandro sa kanya at tinanong siya tungkol sa issue. Inamin naman yun ni Sandro. Kaya sumama ang timpla ng mood ng matanda. Bukod roon, nag-away sila ni Sandro sa phone dahil bumaba ang porsyento ng mga nag-invest sa kanilang kumpanya dahil sa kasiraan ni Sandro. Galit niyang binato ang sariling phone kaya nawasak yun. Hanapan niyo si Samantha. Mapapatay kong babaeng yun. Matagal ako nagtimpi sa kanya. I told you, now we're doomed. Halos sabunutan ni Samantha ang sarili. Nanlilisik ang mga mata ng dalaga sa galit. Makalipas ang kalahating oras, nagpunta naman sa mansyon si Sandro ang mga pulis. Dala ang warrant of arrest para huliin ng lalaki at ikulong. May niyo ako. Nasaan si Mika ha? Sinungaling siya. Magpakita siya sa akin. Wala akong ninakaw o ginamit na iligal. Hindi rin ako nag-aangkat nun. Nagwawalang sigaw ni Sandro na maski si Samantha ay nagwawala rin. Parang mga baliw na nagsisigaw ang dalawa. Hindi naman bumaba si Mika sa kotse ni Austin. Ayaw ba silang harapin? Nang sa ganun, mapamukha mo sa kanila na hindi ka na dapat pinagdidiskitahan. Dahil kung mabagal si Karma, ikaw mismo ang karma nila. Hayaan mo na lang silang mabaliw dalawa. Maganda nga yun eh. Magmukha silang mga tanga na sumisigaw. Ikaw talaga. Ikaw ang bahala. Tara na, nang maihatid na nga mga walang hiya sa kulungan. Tumango si Austin at pinandar ang kotse. Pare naman pagwawala ng dalawa. Hanggang sa dalhin ng mga ito sa presinto at harapin ang kanilang mga kaso. Pinapirma ni Mika si Sandro ng annulment papers. Pirmahan mo na to, Sandro, para matapos na tayong dalawa. Hangkap pala mukha mong papirmahin ako. Matapos mong ipagkaltang skandalo naming dalawa ni Samantha. Ikaw nagloko sa ating dalawa. Kaya huwag mo kong sigaw-sigawan, hayop ka. Kasalanan mo yun dahil baog ka. At ako pang ang baog? Sira ulo ka ba? Nilagpasan ni Mika si Sandro na naikulang nilang hablutin siya at patayin. Nang biglang magsalita si Samantha at tinapat si Mika. Ha! Matagal na. Matagal na kaming nagtatalik ni Sandro. Wala ka kasing kwenta eh. Hindi mo siya kayang bigyan ng anak. Kaya ako nagustuhan niya. Ha! Mika, lagpas 1 taon ka na naming niloloko. Matagal nang nakikipagtalik sa akin si Sandro habang ginagalo ka niya. Ayoko nga eh. Pero wala akong magawa. Akin na sana si Sandro. Pa-epal ka lang. Sana pinapatay na lang kita. Galit na sigaw ni Samantha. Isa kasing malaking kahihiyan ng video at mga larawan nilang dalawa ni Sandro na kumakalat sa social media. Kaya biglang na-depress ang babae. Wala namang pakialam si Mika sa dalawa kahit na nasasaktan siya na nagugusto niya na si Sandro. Dahil naman sa nangyaring yun, maraming investor ang mga nag-withdraw ng kanilang investment sa kumpanya ni Sandro. Tuloy nang nawala ang lahat sa lalaki. Hanggang sa maubos ang kanilang yaman, inatake rin sa puso ang kanyang ama at namatay. Wala akong pakialam. Mabulok ko sa bilangguan. Wala na rin namang kumpanya at ari-arian si Sandro eh. Dahil mauuwi yun sa pagbabayad niya ng penalty. Baon at unti-unti nang nalulugi ang kumpanyang pinagmamalaki mo, Sandro. Pababagsakin kita. Gaya na kung paano mo tinapakan ng pagkatao ko. Hindi man kita mapatay. Bahala ng batas ang humatol sa'yo. Hayop ka, Mika. Mumultuhin kita. Isasama kita sa hukay. Kung ako hayop, ano ka pa? Mas masahol ka pa sa hayop, Sandro. Kaya namnamin mo ang buhay sa bilangguan. Rehas nang hihimasin mo ngayon. Mamamatay ka mag-isa. Gusto ko pang mabuhay. Tinalikuran ni Mika si Sandro matapos nang pilitin ng mga pulis pumirma sa annulment. Sinabay naman siya ni Austin palabas ang presinto. Hindi niya na nagawang lumaban ni Sandro na sobrang daming ebidensya. Maraming salamat sa support at sa mga ebidensya niyong binibigay para mas madiin pa si Sandro. Salamat sa pagtulong. Makakamit niyo ng hustisya. Maraming salamat talaga. Ipaglaban natin ang karapatang pantao natin at huwag hahayaang tapak-tapakan, lalo sa mga kagaya ng asawa ko rin.
Huwag tayong papayag na nangangabit ang asawa natin, tapos sinasaktan pa tayo. Bilang doktor, gawin sana natin ang lahat para maitama ang mali at pagbayarin ang mga taong dahilan kung bakit may mga na-ospital at namamatay. Tama si Austin. Maraming salamat sa inyo. Binigyan rin kasi si Mika ng mga ebidensya ng taga-kumpanya ni Sandro dahil galit ito sa kanilang boss. Sadyang manyakis at malupit ang lalaki. Wala lang silang magawa dahil malakas ang kapit ni Sandro. Ngayon na wala na ang tatay nito, handa na silang lumaban para pagbayarin ng lalaki. Nagpasalamat naman si Mika sa mga ito. Matapos makumpirma sa korteng mga kaso nila ni Sandro at Samantha, tuloy na silang nabulok sa bilangguan. Bukod doon, panay pa rin ang pagbabanta ni Sandro kay Mika kahit wala naman itong magawa. Halos magmakaawa naman si Samantha ng palabasin. Samantala, nakahinga naman si Mika ng maluwag habang naglalakad palabas, kasabay niya si Austin. Maraming salamat sa tulong mo, Austin. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko ito magawa. Mahirap kalaban si Sandro at Samantha. Mahirap lang ako. Paniguradong hindi ako papansin ng mga pulis kung ako lang nagpunta sa kanila. Hindi ako magbubulag-bulagan pagdating sa Mika. Mabuti naman at pinatikim mo sa kanila ang ganti ng inaabusong asawa. Alam kong magagawa mo yan at may paglalaban mong sarili mo dahil matapang ka. Dapat lang talaga pagfiastan sila ng mga tao, no? Matinding kahiyan ang nararapat sa kanila. Talagang uubusin ko ang lahat ng meron siya nang hindi din siya makabangon pa. Sinira niya pa ang buhay ko. Akala ko mabait siya. Hindi pala. Hindi pa ba siya lubos sa kilala, Mika? Pero hindi kita masisisi. Buhay ng tatay mo ang nakataya. Basta, lagi mong tatandaan. Nandito lang ako para sa'yo. Tutulungan kita. Wala kang dapat ikabahala. Maraming salamat. Nakahinga ng maluwag si Mika habang nakatingin kay Austin. Nagkatitigan sila at napangiti sa isa't isa. Nakakuha naman si Mika ng pera kay Sandro dahil sa binigay nitong card. Yun ang ginamit niya para makabili ng maliit na bahay. Muling bumalik sa kanilang nanay at mga kapatid niya. Samantala, ginamit ni Mika pang bayad ang ari-ari ni Sandro sa mga pinagkakautangan nito. Palagi siyang sinasamahan at tinutulungan ni Austin. Maraming salamat sa pagsama at pagtulong. Bakit mo ba ginagawa to? Naalala mo yung sinabi ko sa'yo noon? Alin? Tungkol sa babaeng gusto ko. Kaso may asawa na. Mika, ikaw yun. Handa ako maghintay na maging handa ka ulit. Naiintindihan ko na may pinagdadaanan ka pa. At kailangan mo pang makabangon, saka mag-move on. Hihintayin kita. Austin. Ngumiti lang si Austin kay Mika. Tila may humaplos na mga mainit na bagay sa puso ni Mika kasi sinabi ng lalaki. Simula noon, palagi siyang sinasamahan at pinupuntahan ng binata. Nagsimula namang magnegosyo si Mika ng laundry shop. Mga kapatid niya nilang kinuha ng tao. Tapos na rin siyang magbayad ng utang at penalty ni Sandro. May malaking pera pa siyang nakuha pero tinabi niya yun. Samantala, araw ng Lunes, nang bumisita ulit si Austin kay Mika sa bahay nito. Anong ginagawa mo rito, Austin? Sasamahan kita. Hindi ba't magpapacheck up ka? Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko na. Sobrang busy kasi sa laundry shop tapos nagbukas pa ako ng kainan dito sa lugar namin. Ganyan talaga. Pero, unahin mo munang pagpapacheck up mo. Tumigil ka nga, Austin. Huwag kang maingay. Napangiti na lang ang binata, saka hinawakan ng kamay ni Mika. Wait, magpapalit ka muna ako ng damit? Ketsuraan ko pa naman. Oo nga, sige. Hihintayin kita rito. Pumasok si Mika sa kwarto niya at lumabas para sumama kay Austin. Sumakay sila sa kotse ng binata at dumiretso sa ospital kung saan nagtatrabaho ang binata bilang doktor. Sumalang naman si Mika sa laboratory test para patingnan kung anong problema sa kanya at hindi siya nabubuntis. Napag-alaman nilang normal naman ang sitwasyon ni Mika at wala itong komplikasyon para hindi ito magkaanak. Ibig sabihin, si Sandro ang baog? Austin? Open-minded naman ako kahit na nakakaselos. Pero, tanggap kita, Mika. Tigilan mo ako, ha? Nasa stage pa lang ako ng moving on. Tumawa lang si Austin sa sinabi ni Mika. Habang tumatagal, mas napapalapit sila sa isa't isa. Niyakag naman ni Austin si Mika sa restaurant para kumain. Hindi ba nagugutom ka na? Kaya na tayo. Libre kita. Ayoko nga.
Baka mamihasa ako sa mga libre mo eh. Eh ano, mabait akong tao. Hindi ako gaya ni Sandro. Hindi kita pakikitaan ng maganda sa una. Tapos, pangit sa huli. Una, hanggang huli, maayos ang tato ko sa'yo. Alam ko, ipapakulong naman kita kapag pinagmulupitan mo ako, Austin eh. Malabo yun, Mika. Ayoko matikman ng kamalitahan mo, no? Mabuti naman, dahil hindi ako papayag na hindi makaganti. Lalo na kapag hindi ko deserve. Napangiti na lang si Austin at hinawakan ng kamay ni Mika. Sumakay sila sa kotse ng binata at dumiretso sa restaurant. Umorder naman sila agad at makalipas ang 15 minuto, nagsimula nang iserve ang kanilang pagkain. Sabay silang kumain, todo aksikaso naman si Austin sa babae. Kumain ka ng kumain ha, para makabawi ka, Mika. Ang payat mo eh. Paano hindi papayat sa mga pambubugbog sa akin noon? Mabuti na nung nakatakas ka. Bakit hindi mo ako tinawagan? Mas lalong maging komplikado lahat. Hindi ako makakilos ng malaya. Makakahalata sila kung tatawagan kita at magdadala ka ng pulis. Makakatakbo pa sila at makakapagtago. Kaya nga dapat kapag gano'n, huwag kang mag-ingay sa balak mo't gagawin mo para mabigla sila. Ayos nga. Diretsong atake. Walang paligoy-ligoy. Siyempre, Austin. Kung magdadahan-dahan pa ako at makikiramdam, ako lang din ang magdudusa. Nananakit na eh. Baka mapatay na ako sa susunod. Kaya diniretso ko na. Kung di ko yung ginawa, baka patay na ako ngayon. Panigurado. Walang kinikiling ng dalawa sa pananakit, Mika. Mabuti at mabilis kang napatauhan. Hindi gaya ng iba na nakahapit pa kahit sobrang toxic na. Kasi wala naman kaming anak. Mas mahal ko ang buhay ko, no? Ayoko magpakamatay sa kamay niya. Tapos, ang kapal pa ng mukha ng kabit niyang angasan ako at tarayan ako. Akala mo kung sinong matapang. Mababaliw lang pala. Loko. At sino talaga, Mika? Mababaliw kapag ganun katindi kang gumanti. Trending ang ex video nila eh. Tumigil lang si Mika at nag-focus sa kumakain. Panay naman ang titig ni Austin sa babae. Alam mo, Mika, nagtataka ako eh. Saan naman? Ano bang mula sa'yo? Bakit ka nagawang lokohin ng tukmulong kong kapatid? Akala niya nga hindi ko siya mabibigyan ng anak. Pareho lang naman kami ni Samantha hindi mabubuntis. Kaya si Sandro palang may problema. Lakas ng tama eh. Kung sinabi mo lang sa akin na wala kang pera noon, baka ako na lang sumalo sa'yo. Kailangan namang sabihin ko yun, di ba? Sa ospital pa naman kapag walang pera, wala. Hindi ka para pag-aksaya ng panahon. Bago pinasa sa'yo si tatay noon, nakakaya na nga eh. Sa mga kandidato na kami nang hingi ng tulong. Ang hirap talagang maging mahirap eh. Sayang. Kasal ka na sana sa akin at ayos na lahat. Pareho silang nanghinyayang roon eh. Unti-unti namang gumaan ang pakiramdam ni Mika. Hanggang sa makatapos sila kumain. Nagpasya silang umuwi na dahil inaasikaso pa ni Mika ang maliit ng negosyo. Pagdating sa bahay ni Mika, hinawakan ni Austin ang kamay ng babae at pinakatitigan yun. Mika, huwag ka masyadong magpapakapagod. Kapag may kailangan ka, huwag ka mahiyang tumawag o lumapit sa akin. Palagi ako nandito para sa'yo. Hindi ako si Superman pero handa ako maging your man. Mapasaya ka lang at mapunan na naman ang pangangailangan mo. Maraming salamat, Austin. Hayaan mo, kapag ayos na ako, sasabihin ko sa'yo. Sa ngayon, bubuin ko muna ang sarili ko at pangarap ko. Handa akong samahan ka sa lahat, Mika. At hindi na akong nauna sa puso mo. Handa akong maging huli. Hindi kita sasayangin. Niyakap ni Austin si Mika, kaya mas lalong kinilig ang babae. Bumilis ang tibok ng puso nito noon. Yumakap naman pabalik si Mika at hinayaan si Austin humalik sa noon niya. Namulang mga mukha nilang dalawa roon. Nagpaalma si Austin na babalik na sa trabaho. I need to go. I'll visit you next time, Mika. Sige, ingat. Nakakahiya na. Abala na ako masyado sa trabaho mo eh. Ni minsan hindi ka naging abala. Gusto kita at handa akong panindigan yun. Palagi kitang gagawing prioridad. Dahil deserve mong lahat sa mundong to. Maging ang itato ko ng tama. Sige na, alis na muna ako ah. Bisitahin lang kita kapag hindi ako abala. Kapag nakakuha ko ng leave, gala tayo kaya swimming? Sure. Ngumiti si Mika, kaya lalong na-inlove si Austin sa kanya at ninakawan ito ng halik sa pisngi. Namula naman ang mukha ni Mika roon at kinilig. Umalis naman si Austin kalaunan para dumiretso sa ospital.
Nag-focus naman si Mika sa pamamahala ng kanyang shop. Makalipas lamang ilang linggo, nagawang makapag-leave ni Austin, kaya pinuntahan niya si Mika at niyaya itong umuwi ng probinsya nila sa Aklan. Gusto mo bang sumama? Magbabakasyon ako sa Aklan. Gusto ko sana kaya lang itong shop. Magpapadala ako ng 2 tauhan dito para may makatulong ang mga kapatid mo, Mika. Talaga, Austin? Oo nga. Akala mo lagi binibiro eh. White sand din yun sa tabing dagat. Malapit sa ancestral house namin sa side ng mother ko. Wow! Malapit nga kasi sa Boracay. Oo, kalibo rin eh. Kailan pa tayo alis, Austin? Excited na ako. Kung gusto mo, mamaya na eh. Huwag ka magdala ng masyadong marami ha. Kapag may kinailangan ka, doon na tayo bibili. Sige, mag-ayos lang ako ng mga dadalhin. Nakaayos ang mga gamit ko. Wow! Talagang ayos nga. Ayos nga yun, Austin. Hintayin mo ako Tumango lang ang binata at hinintay si Mika matapos mag-ayos ng gamit. Sumama naman ito kay Austin matapos ayusin ang gamit. Bumiyahe na sila patungo sa Aklan matapos kunin ni Austin ang gamit sa kanyang mansyon. Walang pagsidla ng saya sa puso ni Mika ng mga oras na yon. Ramdam niyang kakaibang saya at kalayaan. Ibang-iba kapag si Austin ang kasama niya. Sumakay sila sa eroplano patungo roon. Makalipas ang ilang oras sa biyahe, nakarating sila at sumakay ulit ng kotse papunta sa ancestral house nila Austin. Grabe, ang layo rin pala no? Oo, Mika. Naiinip ka na ba? Ayos ka lang? Na-excite ako. Hindi naiinip. Doon na tayo kumain ha. Malapit na rin naman. Nagpaluto na ako sa kasambahay ng pagkain roon. Oo, walang problema. Nakangiting tugon ni Mika kay Austin. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Austin habang nakatitig sa maaliwal sa mukha ng babae. Hanggang sa nakarating sila sa mansyon, sinalubong naman sila ng mga kasambahay at inasikaso. Dumalatch siya sa loob at nagpahinga sa kanika nilang kwarto. Kung tayo lang sana, tabi na sana tayo. May sinasabi ko ba, Austin? Wala. Mamaya, bababa tayo para kumain tapos pahinga ulit. Saka na maligo sa gabi. Oo, tapos bukas, mag-banana boat tayo at snorkeling. Oo naman, Mika. Ikaw bahala. Sige na. Pumasok si Austin sa loob ng kwarto niya at nahiga muna sa kama. Ganun rin ang ginawa ni Mika sa kabilang kwarto. Saka ito nagpagulong-gulong roon sa tuwa. Makalipas ang ilang minuto, nag-ayos si Mika ng gamit at nagpalta ng manibis na damit. Sa loob noon, nakasuot na rin ang two-piece niya. Maya-maya pa, pumunta na rin si Austin at niyakag siya. Tara, Mika. Nagugutom na ako eh. Tara, ako nga rin kagutom na. Naglahad ng kamay si Austin at tinanggap naman yun ni Mika. Hindi naman maalis ang mga ngiti sa labi ni Mika at Austin habang naglalakad patungo sa dining area. Sabay silang kumain roon. Pinagbalat ni Austin ang hipon si Mika kaya hindi mapigil ang kiligin ng babae. Samantala, may nag-pop up namang mensahe sa email ni Mika tungkol sa annulment nilang dalawa ni Sandro. Naapurbahan na yon kaya napasigaw sa tuwa si Mika. Idagdag pa na nakamove on na siya dahil hindi man naman ganun kalalim ang nararamdaman niya kay Sandro. Yes, approved! Ang alin, Mika? Ready yung annulment. Thank you kamo sa kaibigan mong judge at abogado ha. Grabe ang bilis. Patong-patong kasi ang kaso ni Sandro. Sa bagay, pero salamat pa rin kay Lord. Inalis ako sa toxic na relasyon. Malayo na ako ngayon. Congrats, Mika. Maraming salamat talaga, Austin. Ngumiti lang ang binata. Sabay silang kumain ni Mika at nabusog. Nagpasya silang magpahinga muna saglit bago dumiretso sa dalampasigan para maglakad-lakad. Humawak naman si Austin sa kamay ni Mika at natigilan ng babae. Humarap siya kay Austin kasabay noon ay sunod-sunod na pagtaas ng fireworks display. Lumiwanag din ang paligid nila dahil sa hinandang sorpresa ng binata. Labis ang kilid na nararamdaman ni Mika ng mga oras na yon. Sobrang tagal na nating magkasama at magkakilala. Yun pa ako umami sa'yo. Pero hanggang ngayon, gusto pa rin kita. At habang tumatagal, mas lumalalim pa lalong nararamdaman ko para sa Mika. Marami pang babae dyan, pero ikaw lang talagang babae nakikita ng mga mata ko. Sobrang espesyal mong tao para sa akin. Ikaw yung napagkukunin ko ng saya.
Austin, sobrang bongga ng mga effort mo. Basta para sa'yo, Mika. Handa akong gawin ang lahat. Naka-move on ka na ba? Oo, matagal na. Masaya rin ako na malayo na sa kasal namin. At handa na rin akong buksan ang puso ko para sa'yo. Talaga? Kung ganoon, handa ka na bang makasama ko habang buhay, Mika? Sabay lohod ni Austin habang hawak ang box na may lamang singsing. Seryoso? Oo, Mika. Sobrang haba na rin ng panahon na nasayang dahil hindi pa natin nag-uumpisa ng love story nating dalawa. Kaya ngayon, gusto ko makasama ka na sa habang buhay. Doon natin kikilalanin ang isa't isa. Doon tayo magmamahalan ng lubos. Handa akong pakasalan ka at bumuo ng pamilya mo. Pangako hindi ako baog. Loko ka. Wala naman ako sinasabi eh. Well, Mika, will you be my lifetime partner? Yes, please. Mahal na mahal kita. Habang buhay kong patutunayan sa'yo yun. Hindi kita bibigoyin at sasayangin. I love you too, Austin. Naniniwala ako sa'yo. Dahil kahit minsan, hindi mo ako binigo. Ikaw yung liwanag ko sa madilim na mundo. Nagsilbing gamot sa sugat ko. Masaya ako para sa'yo. Para sa ating Mika. Mamahalin kita habang buhay. At hindi kita sasaktan kahit kailan. Humawak si Austin sa baba ni Mika. At siniil ito ng mainit na halik. Tinugunan naman ni Mika ng kaparehong intensidad. Habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang halik hanggang sa gumala ng kamay ni Austin sa malusog na dibdib ng fiancé. Nakaramdam ng pamilyar na init na katawan si Mika, kaya mabilis na tumibok ang puso niya. Kinarga naman siya ni Austin at dinala sa kanyang kwarto. Nagpatuloy sila sa paghahalikan hanggang sa nauwi sa mainit na tagpo sa kama. Paulit-ulit inang kina Austin ng fiancé at pinuno ng kanyang katas ang loob nito. Pananagutan kita habang buhay, Mika. Alam ko, Austin. I love you so much. I love you more. Nakatulog silang magkayakap at puno ng pagmamahal sa isa't isa. Nagbonding naman sila kinabukasan at habang tumatagal, mas lalo silang nahuhulog sa isa't isa. Nang bumalik sila ng Manila, nagpakasal sila sa simbahan at inimbitahan ng ilang mga kamag-anak sa kananay ni Mika. Matagal nang pinaghandaan niya ni Austin kaya wala na siyang problema. Makalipas naman ng 3 buwan, nabuntis si Mika sa kambal nilang anak ni Austin at inalagaan siya nito hanggang sa mga anak. Masaya silang mamuhay mag-asawa. Isa talaga sa pinakamahirap na desisyon bilang anak ang isakripisyo ang sarili nating kaligayahan para sa ikabubuti ng ating mga magulang. Hindi dahil obligasyon natin yon bilang anak gaya ni Mika, kundi dahil mahal natin sila bilang mga magulang. Walang anak na gustong bitaw ng mga gulang, kaya kahit na isasakripisyo pang sarili at magpakasal sa taong hindi natin gusto, gagawin natin. Ganoon magmahal at magpahalaga sa bawat miyembro ng pamilya. May mga pag-aasawa namang maayos sa una at darating sa puntong wala ng ibang pagpipilian, kundi ang bitawan lalo na kung nawawala na yung spark o pagmamahal sa isa't isa. Kapag gano'n, makikipaghiwalay tayo ng ayos. Hindi yung mag-cheat pa para lang hiwalayan. Matuto tayong magpahalaga sa nararamdaman ng isa't isa. Kapag nagpakasal ka, dapat sigurado ka na. Hindi yung kung kailan magtatagal na kayo, saka mo pa marerealize na ayaw mo pala sa kanya. Itinuro ng kwentong ito na huwag magpapaapi at huwag matakot ipaglaban ng hustisya, lalo na kung mananakit na ang partner mo. Huwag ka nang magpakatanga sa relasyon na sobrang toxic na. Sana po, marami kayong na-realize at natutunan sa kwentong ito. Hanggang sa susunod pong muli, this is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghan kayong salamat!